Investigasyon sa lahat ng aspeto at lahat ng isyo. Normal lang po yan. Huwag tayong magsasawa at huwag kayong mababahala. Kasi pag mayroong investigation, ibig sabihin, umiiral, papairalin ang due process at pinapairal ang batas. Yan ang nangyayari sa kasalukuyang administrasyon. Kung meron mang grupo o sektor na sanay ng walang investigasyon, gusto nila ay laging paghuhusga. Suspect pa lang, hinuhusgahan na. Suspect pa lang, hinahatulan na. Hindi po yan mangyayari at hindi dapat maulit yan. Kaya ko po pinapaliwanag ito kasi may mga nagko-comment, may nagsasabi, hindi lang ho sa aking mga channel, kaya ibang mga channel din, na puro na lang daw investigasyon ng gobyernong ito. Alam po ninyo, magpasalamat kayo dahil yan ang ginagawa. Kung walang investigasyon at basta na lang nagpapakulong, mas delikado. Kung walang investigasyon at basta na lang pinaparusahan ang tao at yung mga akusado, yan ay masama. Dahil hindi yan nakatuon sa isyu ng due process at pagpapatupad ng batas. Kaya huwag kayong maniwala doon sa mga taong galit pa at naninira pa sa mga investigasyong ginagawa. Nagkakaroon naman ng resulta. Ano ba ang nangyari? Nakulong si Bong Revilla, Senador, Jingo Estrada, Mike Defensor, at saka ho si Marcoleta, mga district engineer at mga kontraktor. Bunga yan ng investigasyon at due process na pinaiiral. Nung nakaraang kasing gobyerno, wala tayong nakitang ganyan. Walang ipinakulong kung hindi si Lilia de Lima lang. Na-dismiss dahil wala naman palang ebidensya. Yung mga korap noon, mga nagsamantala sa kapangyarihan at pera ng bayan, walang nakulong kahit isa. Pinakawalan pa yung iba. Diba? Yun ho yung malungkot. So yung style noon na walang iniimbestigahan, walang ipinakukulong, pero tinutumba nila dahil ang kanilang tingin, guilty na. Human rights violation. Huwag pamarisan. Katulad ng nangyari. Kaya nakulong sa International Criminal Court. Hindi po ito batikos. Ito lang ho ang totoo na nangyari. Hindi makukulong ang dating Pangulong Duterte kung kanyang pinairal ang due process sa kampanya laban sa illegal na drugs. Hindi siya didemanda ng mga biktima sa ICC. Kung merong due process, yun ang totoo. Ngayon, ang pinapairal ng gobyernong ito, sa aking personal na observation, dahil hindi naman ako taga-gobyerno, wala naman akong koneksyon sa gobyerno, nakikita ko lang, aking observation at opinion, talagang pinaiiral yung batas. Kaya kaliwat kanan ng investigasyon sa Kongreso, Senado, Executive Department, at Office of the Ombudsman. Dahil yan ang tamang proseso. Huwag nating pagsawaan yan. Suportahan natin ang lahat ng investigasyon dahil yan ang magiging daan, tamang paraan ng paghahanap ng pananagutan, katotohanan sa pera ng mamamayang Pilipino. Yan po yun. Yung ayaw nitong gumagawa ng investigasyon at naninira pa sa investigasyon, yun yung mga taong nasanay sa shortcut na galaw, nasanay sa tukhang, nasanay sa panghuhusga, nasanay sa pagmumura, nasanay sa mga karahasan. Hindi yan tama. Dahil yan ay laging merong kaakibat na pananagutan. Maniwala po kayo. Kaya itong kasalukuyang ginagawa, ito yung prosesong merong karapatan ang mga akusahan, ang inaakusahan at akusado, maipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya doon sa nabanggit nating nakulong, marami pang makukulong. Hindi lang ho sa isyo ng graft corruption. Nakita naman yun yung nangyari doon sa kay Tevez. Yung kaguluhan sa Negros, pinapanagot siya, nagtago sa abroad, nahuli, pinabalik dito. Yung nangyari kay Kibuloy, di ba? Na walang kaugnayan sa korupsyon, pero paglabag naman sa karapatan ng kanyang di umani naging biktima, kaya siya nakulong. Si Harry Roque, nagtago sa abroad. Ngayon, ang balita na-reject yung kanyang political asylum application. Kailangan siyang bumalik dito.
Panagutan niya yung kanyang pananagutan sa Pogo Operation. Naghihintay yung kanyang kaso rito. Naghihintay yung warrant of arrest na matagal na nai-issue sa kanya ng Regional Trial Court ng Angeles, Pampanga. Yun po yun eh. At yung iba pa, katulad ni Saldico, hindi naman pwedeng habang buhay na kanyang tataguan yan. Mananagot at mananagot. Naka-archive lang yung kanyang kaso sa Sandigang Bayan kasi hindi malitis dahil wala pa siya. Pero sa oras na dumating ang panahong siya mahuli, sisimulang talakayin ng kanyang kaso at maraming kasong korupsyon at plunder na kinakaharap yung Saldico. Ganon din po yan. Yung mga ongoing investigation, tama lang yun. Investigation na posibleng mayroong kinalaman si Martin Romualdez, dating speaker, malapit na raw matapos yan. Sabi ng ombudsman, mga senador na bitin lang yung investigasyon, hindi pa rin yan tapos. Hindi ho mapipigilan yun ang gobyerno. Dahil yan ang trabaho nila. Yan ang policy. Rule of law, due process. Walang paglabag sa karapatang pantao. Kaya ho, ibang-iba. Okay? So, kung hindi nyo naintindihan, magagalit kayo. Dahil kayo siguro tinamaan. Pero sa nakakaintindi ng mga Pilipino, alam ko maraming Pilipino, bukas ang kaisipan, kaya alam nila yung mga paliwanag natin. Ito ang tamang galaw sa pagpapanagot sa mga umaabuso sa kapangyarihan at pera ng mamamayan. Umaabuso sa karapatan ng ibang maliliit na mamamayang Pilipino. Pinapanagot ngayon. At yan ho ang legacy ng Marcos administration sa aking personal na pananaw. Yung panagutin ang lahat. Basta may ebidensya, mananagot. Pag wala, walang problema. Ganun lang yan. O kung baka naman mayroong mga sektor na galit, dahil baka guilty sila. Baka sila yung gumagawa ng mali at kasalanan. Kaya gusto nilang agawin at tanggalin itong gobyernong ito para maituloy nila yung kanilang dating ginagawa. O kaya, hindi sila maimbestigahan. Weather po yan. Ebidensya ang dapat pagbasihan. Huwag paghuhusga at huwag pagbibigay ng kaparusahan ng mali at hindi naaayon sa batas at kapangyarihan. Mayroon niyang pananagutan. Makukulong at makukulong. Huwag pamarisan ang mapanghusga. Huwag pamarisan ang mga mapang-api at abusado. Lalo na yung nagmamalinis, pinagtatakpan ng kanilang mga ginawa, tapos isisisi sa iba, tapos sisiraan ng iba. Yan po yung mga galaw. Alam na ninyo yan. Hindi ho tama yun. Hindi magtatagumpay kailanman ang kasamaan. Lalabas at lalabas ang katotohanan kung sino ang merong pananagutan. Ayan po yan. Tuloy ang paghahanap ng katarungan. Please like and share, subscribe and follow.